news, heto na. Enrile nagsalita na, kinontra na NBI VP Sara. Good news, PBBM tamba iyak. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Si Manong Johnny po nagsabi na hindi raw po kinontra niya yung NBI. Sabi po, sandali muna. Kinontra ang NBI. So syempre, bago natin simulan ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Pagpatuloy natin syempre, supportahan natin yan si Sir Badong. Po ni Manong Johnny ay hindi pwedeng kasuhan si VP Sara dahil ang kanyang sinabi ay conditional. Di ba? Nagsalita si Manong Johnny, ayan si Enrile, na hindi raw pwedeng kasuhan si VP Sara. Aba, alam naman natin, no? Parang advisor ni BBM si Manong Johnny, di ba? Pero nagsalita si Manong Johnny ng side niya na hindi pwedeng si VP Sara makasuhan. Aba, bakit? Bakit biglang nagbago yung ihip ng hangin? No charge may be filed versus Sara at this time for conditional threat. So ang tawag po ni Enrile diyan ay conditional threat. So hindi mo po pwedeng kasuhan ayon kay Enrile yung threat na conditional. Kasi magaganap lang po to, yung sinasabi nyong death threat, magaganap lang yan kung may mangyayari kay VP Sara. Okay. Ayun yung yun yung yung video ni VP Sara na yung may pag may nangyari sa kanya, meron siyang kinausap na tao, ganyan. Alam nyo, ito lang ito para sa akin. Lahat ng tao kapag galit, lahat nasasabi niyan. Minsan nga sinasabi, bakit hindi mo kontrolin? Hindi mo makokontrol yun kapag ikaw punong-puno na. 'Di ba? Ako unawa ko yun kaya nasabi ni VP Sara yun 'Di ba? Dala yun ng talagang todo inis niya na sa nangyayari. Kahit nga paano parang nainis nila si VP Sara. Napalabas nila yung inis ni VP Sara at nangyari yung bagay na yun. Kaya niya nasabi yun. Pero hindi niya naman, nakikita naman natin ngayon, si VP Sara ay relax na lang talaga. Talagang kalmado lang siya sa mga nangyayari. No? Yung nasabi niya namang yun, tungkol dun sa may kinausap siyang tao, ganito, ganyan. Yun tama yung sinabi ni Sir Badong na kung sakaling may mangyari sa kanya. 'Di ba? Hindi niya naman sinabi na may kinausap akong tao para ganunin tong mga to, para ganyanin sila, ganyanin. Hindi niya sinabi 'yun. Kung sakaling may mangyayaring threat sa buhay niya, kung sakaling siya ay titirahin, 'di ba? Si VP Sara, kung siya ay ipipin down, 'di ba? Ganun yung parang pinaparating niya. Kung may mangyari sa kanyang masama, walang ibang sisisihin kundi yung mga taong nabanggit niya. Yun yung pinaka-point niya ron. 'Di ba? Sino ba bang sisisihin? Kaya medyo medyo delikado rin yung pagkakasabi ni VP Sara nun. Alam niyo kung bakit, mga katunay. Syempre baka mamaya alam niyo na, 'di ba? Merong gustong magpabagsak sa mga Duterte, meron ding gustong magpabagsak sa mga Marcos. Hindi yung mga pro-Duterte ang magpapabagsak sa Marcos at hindi yung mga pro-Marcos ang magpapabagsak sa mga Duterte. Ang ibig kong sabihin, pwedeng gawa nila ng ng idea, makuha na nila ng idea na pwedeng ipin down kaya natin to si Sara Duterte para pagbintangan yung mga Marcos. 'Di ba? Parang ganun. Tapos ngayon, ipipin down naman yung mga Marcos, parang ganun yung mga senaryong nangyayari. Nasabihin, gumanti naman ng mga, 'di ba? So, kanino magiging credits yun? Kapag pareho silang napin down, syempre magiging credits yun doon sa mga tao, na galit sa kanila pareho. 'Di ba? Kay VP Sara kasi, talagang hindi makadikit yung mga taong plastic
Kasi hindi tumatanggap si VP Sara ng plastikan. Yung mga taong galit sa kanya is galit din niya. Pero si PBBM kasi, yung mga taong galit sa kanila, sa pamilya nila dati, nakipag-areglo siya, nakipag-ayos siya. Pero hindi naman talaga totally 100%. No? Kung siguro kay BBM is okay na yun, pero tingin ko dapat hindi pa rin siya nagtitiwala sa mga ganun. 'Di ba? Sa mga dumidikit sa kanya. So, kung may mangyaring ganung senaryo, sino magtatagumpay kapag dalawa silang bumagsak? 'Di ba? Sa isang bato, dalawang ibon ang babagsak, 'di ba? Oh. Maaring may mangyaring ganun. Ito yung mga ano lang natin. Mga sapantaha. Parang sa ganyan-ganyan. 'Di ba? Kayo mga katunay, 'di ba? Oh. Pag pinairal niyo yung isip, pag tumakbo isip natin, 'di ba? May mga mabubuong imahinasyon sa atin. Ayon po kay Enrile, no Christian sa Duterte Ferdinand Marcos Jr. for someone to kill President First Lady Lisa Marcos and Speaker Martin Romualdez if anything happened to her. May say po ba si Enrile dyan? Meron kasi siya yung Chief Presidential Legal Counsel. Siya po yung personal na abogado ng Presidente ng Pilipinas. Although no criminal charge should be made at this time against Sara for her aforesaid statement because it is conditional. Conditional. Conditional po. Hindi po yan threat na binigay niya na gusto niyang ipapatay. So nanggaling na mismo kay Manong Johnny na hindi threat yun, yung sinabi ni VP Sara. Kilala naman natin si Manong Johnny, talagang veterano na yan, kita nyo naman. Lahat ng kasabayan ni Manong Johnny bumigay na. Si Manong Johnny talagang malakas pa din. Diba? Actually, sagot yan ni VP Sara sa nag-aalala sa kanya. May nag-aalala po eh. Pero sinabi rin po ni Enrile na dapat mag-ingat yung dalawang kampo. Ibig sabihin ng dalawang kampo, ito pong mga Duterte at itong mga Marcoses. Dahil, pinapag-ingat niya po dahil pwedeng samantalahin to, no? Kasi, halimbawa, yun yung sinasabi ko mga katunay. Di ba? Tamang-tama yung naging ano ko, di ba? No, yung teorya natin. No, maaari ngang samantalahin yun, yung pangyayaring yun. 'Di ba? May mangyari po kay VP Sara. Yung kumbaga, alam na natin eh, 'di ba? Nagpasabi na si VP Sara na kung may mangyayari sa akin, alam mo na kung sino may kagagawan. Kahit hindi yung mga Marcos ang may gawa nun, 'di ba? Ang gagawa iba. 'Di ba? So lalabas pa rin mga Marcos ang may gawa nun. Sila pa rin ang maiipit nun. 'Di ba? Maaaring samantalahin yung pagkakataon na yun. Kung may third party, ayon kay Enrile to, kung may third party raw nasasamantalahin kung may yung third sitwasyon, party, puta, mahihirapan talaga. Yung gusto lang maging magulo, gusto lang manggulo. Pag may mga third party na gusto manggulo, alam natin kung sino yung third party na yan. Yung pong nabubuhay sa kaguluhan. Meron pong mga grupo na mentras na yung Pilipinas ay nagkakagulo, mentras yung Pilipinas ay naghihirap, doon po lumalawak yung grupo na to eh. Sinasamantala nila alam yung na natin yan po yung mga insurgent. Kaya nga mas lalong gumugulo ngayon eh. 'Di ba? Mas lalong gumugulo kasi nakikigulo yung alam nyo na mga katunay kung sino-sino yung mga magugulong yun, 'di ba? Kasi doon sila nagpipid eh. Mas maraming mahirap, mas marami silang naririto. Tuwan-tuwa po ako kay Enrile dahil magandang sinasabi niya kay VP Sara eh. So, sa sinabi na to ni Enrile, mas lalo nang napasama. Okay. Ayon pa kay Enrile, in the aforesaid statement of Sara, the guilty act is the command. Patayin mo yung tatlo. And the guilty mind is to avenge Sara's killing should it happen. Kaya wala pong krimen eh. Diba? Winarningan pa ni Enrile na kung may mangyari po kay VP Sara, yun po ang pagbibintangan na kagad. Yung Pers Couple tsaka si Martin. Sigurado. Pero, yun na yun. Kung makaligtas naman si VP Sara, mas lalo nga pong magkakagulo. Alam nyo,
kaya naman po yan naging dahil kinakasuhan nyo pa eh. Kung hinayaan nyo lang, parang kinasuhan nyo ba yung sinabi ni BP Sara na gusto niyang gilitan habang pinanunood niya si BBM na ayaw ibigay yung relo? Wala kayong kaso doon, di ba? Bakit ito gusto nyong kasuhan? Minsan yung sa pagpatol, yun yung Kasi sa totoo po, wala naman talaga kasi kayong pangkaso sa impeachment. Kaya nga po kayo imbestiga. Tsaka yung impeachment kay VP Sara is napakahilaw. 'Di ba? Halos ang mga tao hindi makumbinsi, para ma-impeach si VP Sara. Kasi alam nyo, kung merong magtatanggal kay VP Sara, wala nang ibang dapat magtanggal diyan kundi yung taong bayan, dahil yung mga taong bayan na naglukluk diyan. Yung mga taong bayan nga hindi nararamdaman yung sinasabi nilang si VP Sara nangungurakot. Hindi nga maramdaman ng mga tao na si VP Sara ay nagiging abuso sa kapangyarihan. 'Di ba? Ang mga nakakaramdam lang naman yan yung mga taong nagrereklamo na nasa mga posisyon nila. 'Di ba? Halos sila lang, wala nang iba. Wala talaga silang pangkaso eh. Ngayon, nakakita sila dahil napikon si VP Sara. Yun yung purpose nila, pikunin, no? Inisin ang inisin. Okay, yun po talaga yung purpose nila, yung saktan, ay yung pikunin si VP Sara. At pag may nagsalita, pag may nasabi, kasuhan. Yun nga po yung dahilan ng kaso nila. Kaya mahirap din dahil una, fianceable. Kung fianceable po yan, sabi nga ni Marcoleta, yung grave threat, at saka yung kinaso nila, inciting to sedition, hindi naman po siya high crime na sukat na pwede pong ikatanggal ni BP Sara. Kaya nga po pang binabanatan nila si Senator Bato. Sabi ni Senator Bato, willing daw siya na makipag-gera, makipagpatayan. Bakit? Ang tanong ng mga fans club ni BBM, bakit hindi siya lumulusob? Dapat daw ipakita niya, hindi lang siya panay satsat. Dapat daw lumusob siya doon sa West Philippine Sea. Awayin niya, girahin niya. Yan yung problema ng mga tao na to, Ang ibig sabihin ni Bato, hindi niya aatrasan yung China, kung sakali pong dumating yung digmaan, pero hindi po siya pwedeng, senador lang po siya. Ang pwede lang pong magdeklara ng digmaan sa China, presidente ng Pilipinas. At saka aprobahan pa yan ng Kongreso. Hindi po basta-basta magdeklara ng gera. Ang matagal na naming sinasabi ng mga Pero syempre, kailangan talaga pag-iisipan mabuti yan. Kapag nagdeklara ng gera, di ba? Talagang ang may karapatan talagang mag-utos dyan, presidente talaga. Di ba? Pero kailangan pinag-iisipan mo ng 10 beses. Kasi kapag pinasok mo yan, alam mo na mangyayari, alam mo na yung kahihinatnan . Di ba? Alam mo na yan. Maraming inosenteng madadamay. Kumbaga, yung ekonomiya talaga natin, handa ka na bang bumagsak? Di ba? Kapag nangyari yung mga gerahan-gerahan na yan. Ang dami nga ako dating nakikita na talagang pagkatatapang . Labanan na natin yung China na yan. Di ba? Gerahin na yan. Yung kay Senator Bato, yung sinasabi ni Senator Bato, kung sakasakaling tayo, parang talagang sasakupin na nila, talagang magiging abusado yung China sa atin, talagang aanuhin na tayo, kailangan lumaban tayo. Pero pag nakikita naman natin na medyo mild-mild naman, is mag-mild-mild din tayo. Diba? Kumbaga depende sa sitwasyon . Hindi naman sinasabi natin na kumakampi tayo dyan sa mga hindi natin kinakampihan. Kinakampihan ko lang yan sa mga pungsoy-pungsoy. Alam niyo yung mga katulad. Pero tungkol dyan sa usaping West Philippine Sea, kung alam natin, karapatan natin, teritoryo natin yan, dapat talaga nating ipaglaban. Pero kailangan paganahin natin ang isip natin, yung utak natin ang kailangan paganahin. Kasi katalagang kumbagang nagkaroon ng gera sa atin, sino ba ang unang-unang magiging kawawa? Tayong lahat. 'Di ba? Tsaka parang sa tingin ko hindi pa tayo handa na lumaban ng harapan ng sabayan. Lalong-lalo na, 'di ba? Tropa pips si Donald Trump tsaka si Xi Jinping. Paano? Anong mangyayari? Sino magiging suporta natin pag nagkataon? Syempre, ang pwede lang naman makaawat yan si PRRD. Syempre, kaibigan ni Donald Trump si PRRD.
'Di ba? Parang si Donald Trump makikinig lang sa boses ni PRRD. 'Di ba? Pero sa kasalukuyang presidente ngayon, parang hindi makikinig si Donald Trump eh. 'Di ba? Yun yung pansin ko. Pro-Pilipinas. Ito kasi yung problema no. Sabi na kami naninindigan laban sa China, samantalang kayo nung panahon nyo nakipagkaibigan lang kayo sa China. Hindi po eh. Hindi po masama makipagkaibigan, lalo na kung officially kaibigan mo yung China. At saka hindi naman masama talagang makipagkaibigan sa China nung panahon na yun. 'Di ba? Ngayon, kung hindi ka makikipagkaibigan, no? Kung hindi mo gagamitin ang utak mo, no? Ikaw yung maglalagay ng alanganin sa Pilipinas. Ang tanong diyan, handa na ba tayo makipagbakbakan sa China? Handa ba nating harapin yung mga gamit ng China? Handa ba kayo na mawasak yung mga bahay nyo? 'Di ba? Handa ba kayo na bumagsak yung ekonomiya natin? Hirap na nga tayo sa buhay, pahihirapan pa natin. Ganyan yan, pag may pumasok na gera, sino ba mahihirapan? Tayo rin. 'Di ba? Kasi madali lang magsalita ng bakbakan, madali lang magsalita ng gera eh. Ang dali lang gawin yan eh. Ang tanong, malalabasan ba natin yan? Yung sinasabi ko nga kanina, kampante tayo kasi may mga bansang tumutulong sa atin. Nandiyan yung Amerika, tinutulungan tayo. Sa panahon ngayon, tumulong kaya ang Amerika? Ngayong iba na yung presidente? Kaya nga sinasabi ko, di ba? Si PRRD lang yung pinapakinggan ni Donald Trump. Baka sakaling si PRRD lang. Paano yung kasalukuyang presidente ngayon? Papakinggan ba ni Donald Trump yan? Di ba? Kaya utak ang gagamitin natin ngayon. Hindi tayo pwedeng magpabugso-bugso na lang. Diba? Kasi kawawa naman yung mga inosente. Ngayon, kung talagang gusto nyong magkaroon ng ganyan, wala tayong bahala kayo sa buhay nyo. Diba? Alis na lang kami ng Pilipinas, sus magagaganyan kayo. No. Especially po, ang China, hindi natin kaaway, kaibigan natin siya. Kaibigan naman yan lang naman, yung mga pro-BBM forces ang nagsasabi na kaaway natin yung China. Officially, wala pong kaaway ang Pilipinas. Tsaka pare-pareho lang naman tayo na ayaw nating ipasakop kung ano yung pag-aari natin. 'Di ba? Yung West Philippine Sea. Kung karapatan natin yan, syempre kailangan ipaglaban. Syempre sayang naman yung pinaglaban ng mga bayani natin. 'Di ba? Sayang yung mga buhay na itinaya nila nung mga panahon nila noon. Kung tayo ganun-ganun na lang ibibigay lahat-lahat ng teritoryong nandito sa atin. Kumbaga, matatapang yung Pilipino pero kailangan ilagay naman natin sa tama. Mag-isip muna tayo. 'Di ba? Ang daling sumugod sa away, ang daling sumugod sa gulo. 'Di ba? Paano pag naipit ka, hindi mo pinag-iisipan? Kailangan pag-isipan mo muna. Kung wala kang kaaway ang Pilipinas, lahat po yan kaibigan natin. So paano ba dapat tinitreat yung kaibigan? Makipagkaibigan ka. Diplomatic. Yung ginawa ni PRRD, 'di ba? Nakipagkaibigan sa China ngayon, sinabi pro-China na si PRRD. Nakipagkaibigan lang naman sa China si PRRD para hindi na lumaki yung gawak, para hindi na magkagulo. Wala nang mga butik-tika na usapan. 'Di ba? Kasi kung sakaling nagmatigas si PRRD noon, at hindi ginamit ni PRRD yung isip niya, yung utak niya, paano yung mga Pilipino? 'Di ba? Paano tayo? Parang isusugal ni PRRD yung kaligtasan natin. Kaya nga ginawa ni PRRD yung war on drugs para maging ligtas tayo eh. Nililinis niya yung Pilipinas tapos gagawa siya ng gera. 'Di ba? Para gumulo yung bansa natin, para mag-ano, 'di ba? Ang ginawa ni PRRD, sinayaw yung tugtog ng China. No? Sinayaw niya pero wala namang naibibigay sa China. So ang iniisip lang ng China, talagang akala talaga nila is welcome na welcome sila doon sa West Philippine Sea. Dahil nga syempre, parang naging yung pag-welcome sa kanila, baka buong akala nila parang yung welcome parang doon na sila nakatira. Pero 'di ba? Naging maayos, nakakapangisda yung mga mangingisda natin. Teko, 'di ba? Lagi nilang pinagmamalaki yan eh. Lagi nilang pinagmamalaki. Hindi po yung gamit eh. Buong mundo po gamit yung made in China na. Hindi po yun yung inaano ko eh. Masama po ba makipagkaibigan sa kaibigan mo? Kaibigan. Alam niyo po, dito po sa mundo, lalo na po sa usapin po ng pag wala pong deklarasyon ng digmaan sa dalawang bansa, magkaibigan po kayo. Lalo na kung magkapit-bahay. Kung hindi mo siya wala kayong declaration of war, magkaibigan po ang tawag doon. At matagal na po tayong panahon pa po ng tatay ni Marcos, may ugnayan na po tayo sa China.
Marami po tayong ine-export sa China, di ba? Makikita nyo nga yung mga... kita mo naman yung pagiging pagkakaibigan natin sa China, di ba? Dito sa Pilipinas, ang dami-daming produkto na made in China eh. Hindi pa ba tayo magkaibigan yan? Di ba? Halos lahat ng gamit sa bahay may made in China eh. Oo, kayo mga katunay, di ba? Meron din kayo mga gamit na made in China dyan. Oh, tapos yung mga nagsasabi dyan ng mga, yung mga Duterte, mga pro-China yan, yung mga anti-Duterte. Baka nga yung mga gamit nila sa bahay, puro pro-China eh. Di ba? Puro mga made in China lahat eh. Baka pati yung mga bateryang ginagamit nyo, made in China. O, di ba? Mga prutas natin dun sa China. Minamasama lang po nila yung ginawa ng mga Duterte na pakikipagkaibigan kasi maganda po resulta nun eh. Oo. O ngayon, masama po yung resulta ng ginagawa nila. Lahat naman na magandang ginawa ni PRRD nun is ginagawa nilang masama. No, talagang alam na natin yan. Ang sinasabi nila, naninindigan daw sila sa China. Ang tanong lang natin, ilang beses na ba tayong winater cannon? Ano ba ang ganti natin sa China? Wala. Panay lang tayo, naninindigan kami. Ang ginagawa nyo lang naman, nagpapaawa eh. Eh di mas maganda kung hindi rin naman pala natin sila lalabanan ng kanyunan ng tubig. Tubig pa lang po to ha. Kasi yung mga Vietnam, yung iba pang bansa, pag kinanyo sila ng tubig, kinakanyo din nila ng tubig. Oo. Kanyunan pala ng tubig, hindi na natin kaya eh. Ano yung sinasabi nyo naninindigan kayo? Tapos bato pa yung sasabihan nyo ng pro-China. Ang dialogue diba? nila ngayon, nag-aano na yung mga pro-China, yung itinatatwanan nila. Natatandaan nyo sila Bato, si yung dating Senate President si Subiri, si Joel Villanueva, tsaka si Bongo. Nanonood pa sila. West Philippines si atin to, nanonood ng basketball. Dati na po silang may deklarasyon na ipinaglalaban nila yung West Philippines Sea. Tama. Eh ano ba pagkakaiba ni BBM at saka sila? Pareho lang. Oo. Dakdakan lang din ang pagtatanggol natin. Oo. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.